Ayun po, magandang araw po sa ating lahat. And ngayon po, dadako po tayo sa ating devotion po para po sa ating prayer meeting. So, ang ating title po para po sa ating prayer meeting ay babasa po ng lahat in 3, 2, 1, go. Bitter waters that teach. So, ayan po yung magiging topic po natin. At ang main verses po natin ay Exodus 15, verse 22 to 25. Bago po tayo mag-start, basahin po natin. Exodus 15:22. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula, patungo sa ilang ng Sur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Verse 24. Nagreklamo kay Moises sa mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moises at inahagis sa tubig. Nawala ang pait noon, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. So bago po tayo mag-start, let's pray po muna. Lord, salamat po Panginoon sa magiging message niyo po sa amin. Ang panalangin po namin, makapag-focus po kami, maintindihan po namin Panginoon kung ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa amin at ma-apply po namin. Ready niyo po kami, yung aming isip at puso po para makapag-focus po kami. Salamat po in Jesus' name. Amen. So yun po ang title po again is Bitter Waters That Teach. Yung mapait na tubig na nagtuturo po. So, balikan po natin yung binasa po natin kanina. So, konting ano lang po. So, ang kwento po niyan ay kakatawid lang po nila sa Red Sea po, na nahati po. And, di ba po, alam po natin ang kwento nun is nakatawid po sila dahil po sa miracle po na ginawa ng Panginoon. So, naglakbay po sila ng 3 araw po. So, 3 araw po sila naglalakbay. And sa 3 araw po nun, wala po silang nakikitang tubig. So, ibig sabihin po, na uhaw po sila. So, yung Sur po kasi is parang desierto po siya. Pero, ayun naman po, nakakita po sila ng tubig. Pero yung tubig po na nakita nila is mapait. Yung batis po na nakita nila, yung tubig po nun ay mapait. So, wala rin po. Diba? Kahit naman po ata sino diba po? Pagka uwaw na uwaw ka. Tayo nga po dito, diba? Sa, natin, kapag uwaw na uwaw tayo, isa sa mga gusto nating inumin is malamig na tubig. Pagka hindi nga po malamig, medyo disappointed pa tayo yung parang gano'n. Pero sila po, imagine nyo po 3 araw po silang walang tubig, hindi nakainom, tapos meron na pong tubig, pero ang ending po nun, mapait po yung tubig. So, ito po yung naging response po. Nakita po natin naging response po ng mga Israelita. Sabi nila, ano ngayon ang iinumin namin? Diba? So, parang ang ending po nun, nagreklamo po sila. Uwaw na uwaw kami, tapos mapait pa yung tubig na meron. Yung parang gano'n po. Pero, again po, nakita po natin yung ginawa ni Moises po. Is, unang-una po niyang ginawa is humingi po siya ng tulong kay Yahweh. And nakakatawa lang po yung response ng Lord, yung humor ng Lord. Kasi yung sagot lang po pala para mainom yung batis is isang putol na kahoy lang po. Yung parang ganun. Na itatapon mo, hagis mo lang, okay na, magiging okay na. Yung parang ganun. So, ayun po yung yung pinaka kwento po ng main verses po natin. Pero balikan po natin. Kasi maganda po, maintindihan po natin Balikan po natin yung pinakakwento po. So, sa Exodus 15 po, verse 1 to 21 po. Yan. So, ito po yung mga description po ng verse 15 to 1 to 21 po. So, ito yung mga description po na sinabi po nila kay Yahweh. Una po, sabi dito, sa verse 1 po, itong si Yahweh ay aking aawitan, sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. So, dito po sa verse 1 pa lang po, nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Po nila, i-acknowledge po nila yon. Ayan po. Sa verse 1 po,
in-acknowledge po nila na nakita po nila yung kapangyarihan ni Yahweh po. So, doon po nila dinescribe na yung mga kaaway po nila na humabol sa kanila ay kaya pong talunin ni Yahweh. And again po, sa verse 1 pa lang po makikita po natin na puno po sila ng pasasalamat at pagsamba po. So, ang ganda po ng mga sinabi po nila, no? Ng mga description po nila. So, sa verse 2 po, yan, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Dito naman po, in-acknowledge po nila na hindi sila naligtas dahil sa sarili nila. Dahil sa sarili ng kakayahan. Kasi di ba nga po, nung kwento po ng paghati ng dagat, akala po nila dead end na yung dagat eh. Pero ang ginawa na miracle ng Diyos, hinati po yun, tapos nakatawid po sila. So in-acknowledge po nila na hindi po nila kaya yun ng sarili lang nila. So dito rin po sa verse 2 po, kinilala po rin nila yung Diyos po nila. Si Yahweh po, siya lang yung tagapagligtas. So ayun po yung yung verse 2. Sa verse 6 po, talon po tayo, sabi po rito, ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway. So nakita po nila yung himalang paghati po ng dagat eh. So kaya po ganyan yung naging description. Na wala pong duda sa kanila na kaya pong gawin ng Diyos yung mga imposibleng bagay. Kasi bago pa rin po yung moment na yan, marami na po silang nakita at naranasan ng miracle na mula sa Lord. So, talon po tayo sa verse 13 po. Sabi po rito, verse 13, sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay tungo sa lupang banal. Sila'y iyong patnubayan. So, dito po, yan, naniniwala po silang hindi sila pababayaan ng Diyos. Di ba po? Alam nila na ang Diyos po na nagligtas sa kanila ay magdadala rin po sa kanila sa lupang pangako. So, ayun po yung pinaka sinasabi po nila sa verse 13 po. And yung last verse po, bago po yung verse 22, yung verse 21 po, sabi dito po rin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. So more on praises po talaga yung meron sa heart po nila. Bago po yung verse 22 to 25. Imagine nyo po, 4 na verse lang po yan. 22, 23, 24, 25. Pero nakita po natin yung naging response po ng mga Israelita po sa kanila po. So, di ba po, sabi, ano ngayon ang inumin namin? Parang nagre-reklamo sila na, Lord, uhaw na uhaw kaya kami. Tapos, mapait pa na tubig yung iinumin namin. Yung parang ganun. So, ayun po yung sinasabi. Pero, ano po ba yung maiintindihan po natin na lesson po sa sitwasyon nila? Kasi totoo po, no, madalas po, kapag marami pong magandang nangyayari po sa atin, tuwang-tuwa po tayo, di ba? Praise na praise po tayo kay Lord. Pero kapag humarap na tayo sa pagsubok, so ano po yung tinuturo sa atin ng batis na mapait po? So, ayan po. So, alam po natin na pagka maganda po yung mangyayari sa buhay po natin, more on praises po yung sinasabi natin kay Lord. Dinidescribe pa nga po natin siya, yung parang ganun. Talagang vocal tayo kapag maganda yung nangyayari sa life po natin. Vocal tayo kung paano natin i-praise si Lord. Pero ano pong magiging response natin kapag nasa harap na po tayo ng pagsubok? Po. So ano po ba yung maiintindihan natin sa lesson natin na to? Una po, yan, God leads us into the wilderness. So sabi po sa verse, yan, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula, Red Sea, patungo sa ilang ng Sur. So, katulad nga po ng kwento natin, kagagaling lang po nila sa isang malaking himala. Actually, sobrang laking himala po nun. Kasi po, halos lahat po sila nakatawid eh. Di ba po? O nahati po yung dagat at naligtas po sila mula sa mga Egyptian po. Sabi din po, yan, pagkatapos po ng tagumpay na yon, hindi po sila agad dinala ng Lord sa isang komportableng lugar, kundi sa ilang, sa desert po. Makikita po natin, di ba? Sa ilang ng Sur. Minsan po, o madalas, siguro po madalas sa inyo, pagkatapos ng blessing, may mga testing po tayo na pagdadaanan.
Minsan po kasi pagka maganda na nangyari, akala po natin doon na yun, ayun na yun, tapos na yun. Yung parang ganun po. Pero minsan po, o madalas, pagkatapos ng blessing po, may mga testing. Isa po sa mga testimony ko po, no, yung sa conference po namin. So after po ng conference po namin, sobrang empowered po kami mga kabataan eh. Grabe po yung fire namin, o ganito ano na yung gagawin, ganito ganyan. Pero may isang kabataan po doon nag-share sa akin, sa amin na pag-uwi daw po niya, ang daming nangyari sa bahay nila. Pag-uwi niya, malaman niya may sakit yung ate niya, yung parang nagkakagulo sa bahay nila, yung parang ganun. Tapos, ang maganda sinabi niya po, alam ko naman na after ng conference na to, pagdadaanan ko to eh. May pagsubok na pagdadaanan niya, parang ganun. So, minsan po, ganun po yung way ng Lord. Hindi po hindi po para parusahan tayo. Minsan nililit po tayo ng Lord sa isang disyerto na parang wala ng pag-asa po, hindi para parusahan tayo. Kundi po para mas makita po o mas mag-manifest po yung pagtitiwala natin sa Lord. So hindi po lahat ng mahirap na sitwasyon po ay tanda na iniwan po tayo ng Lord. So hindi po. Minsan po, ang parehong Diyos po na nagdala po sa atin sa tagumpay ay siya rin po yung Diyos na mangunguna po sa atin sa panahon po ng pagsubok. So paalala po sa atin yan. Minsan, ililid tayo ng Lord sa wilderness, hindi para parusahan, kundi para mas turuan, para ma-evaluate natin yung sarili natin. Pangalawa pong point natin, number 2, the real test is our response. Sabi po sa verse yan, sa wakas, dumating na sila sa batis ng Mara. Ngunit, hindi nila mainom ang tubig dahil mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. So makikita po natin na nakakita sila ng tubig eh. Tuwang-tuwa na sila kahit naman sino kapag na uhaw po tapos may tubig. Di ba? Matutuwa. Pero matutuwa po ba tayo kapag tayo po is uhaw na uhaw at yung tubig na ibibigay sa atin ay mapait? Matutuwa po ba tayo? Ano po ba yung magiging response natin? Yung problema po ay hindi lang po about sa tubig sa batis po. Hindi lang po ayun yung problema po sa main verse po natin. Pero, again, paalala po, ang totoong test po is yung response po natin o yung tugon po natin sa pagsubok na nasa harapan po natin. Kaya ang tanong po, kapag hindi po ba nangyayari yung mga inaasahan natin, ano po yung magiging response po natin? Magrereklamo po ba tayo o magtitiwala po tayo sa Diyos? Si Moises po, kung mababasa po natin yung mga book na about kay Moises po sa Bible, lagi po siya nagrereklamo po. Pero ang ganda po kasi, magrereklamo siya sa harap ng Panginoon, pero susunod pa rin siya kung ano yung iuutos niya, yung parang ganun. So may mga pagrereklamo rin po pala na medyo beneficial, yung parang ganun. Pero ayun po, ano po yung magiging response po natin? Magrereklamo o magtitiwala tayo? Pangatlong point po natin, prayer opens the door for God's provision. Sabi po dito, dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. So habang nagrereklamo po yung mga kasama ni Moises, si Moises po, ang unang ginawa po niya is nanalangin siya. Humingi siya ng tulong kay Yahweh. Dinala ni Moises yung problema sa Diyos. Madalas po, yung prayer po na meron po tayo ay way po para makita po natin yung sagot ng Diyos. Di ba po, yung humor ng Lord dito is yung sagot lang pala sa prayer nila para makainom sila is isang putol na kahoy. Iahagis lang, then boom, magkakaroon na ng tubig na pwedeng inumin. So minsan po kasi kapag may pagsubok po, mas nakaka-focus po tayo na magreklamo, mag-focus sa problema mismo. Diba po? And hindi natin namamalayan
na yung sagot pala sa problema na yun nasa paligid lang natin. And sabi po sa ano natin is, minsan, hindi po talaga natin makikita unless mag-pray tayo. Yung parang ganun. So, ayun po yung, di ba, yung parang sinasabi nila na, kung ahas yan, tinuklaw ka na. Kasi imagine niyo po yung sagot lang po pala sa problema na isang putol na kahoy lang at tas ihahagis para makainom po sila. So, ayun po yung ano natin. Minsan po, kapag hindi po natin alam yung gagawin po natin, wag po natin unahin ang pag-aalala po. I-note po natin na mas unahin po natin yung panalangin po. And pang-apat po, last na rin po to, God can turn bitter into better. Sabi po rito, kinuha ito ni Moises at linagi sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang mapait na tubig po ay naging mainom or pwede nang mainom yung mapait na tubig. So dito po natin makikita na yung mga imposible po ay nagiging posible po sa pamamagitan ng Diyos. Pero, hindi lamang himala ang layunin ng Diyos dito. Hindi lang naman po, di ba po? Ang dami na nga pong himala ng ginawa ng Diyos eh. Pero hindi lang po, ayun yung pinaka-purpose ng Lord kung bakit niya ginawa. Kundi po, sabi po sa dulo, may aral din po siyang tinuturo sa atin. So tayo po, hindi ko po alam kung sino po yung nasa Mara moments natin na tayo ay nasa mapait na season. Di ba po? Pero paalala po, kapag nasa season po tayo na parang ang pait-pait na ng mga nangyayari, yan. Paalala po na hindi po dead end. Yan. Di ba? Kaya pong baguhin ng Diyos ang mga mababait na karanasan po natin at gamitin po ito upang maturuan po tayong magtiwala po sa Kanya. And ayun po yung 4 na lesson po natin, no? And as we conclude po, yan, basahin po natin lahat. Don't let bitterness harden into grumbling. Do what Moses did. Cry out to God with whatever you've got. Bring Him the disappointment, the confusion, the frustration. He's turned it bitter into sweet before, and He's not done yet. The road continues. He's walking it with you. So, sabi po dito, wag po nating hayaan na yung kapaitan po ay maging reklamo po sa atin. Kapag may nangyayari pong hindi natin gusto, nasaktan tayo, nadismaya tayo, nahirapan po tayo, madali po kasi mabuo yung kapaitan po sa puso po natin kapag hindi okay talaga yung nangyayari. Pero, paalala po sa atin, pwede pong mauwi sa reklamo, galit, pagkat yung galit, reklamo, pwede po siyang maging way para mas magtiwala po tayo sa Diyos. Sabi po, dito, gawin po natin yung ginawa ni Moises. Una po naging response niya is, nag-cry out po siya, humingi po siya ng tulong kay Lord. Sabi po na magreklamo po tayo, tulad po ng mga Israelita, piliin po natin yung ginawa ni Moises na lumapit po siya sa Lord. Dinala po niya sa Lord yung problema po at humingi ng tulong. Sabi po rito, bring Him the disappointment, yung mga pagkadismaya po natin, yung kalituhan po natin, yung frustration natin. Pwede po natin dalhin sa Panginoon yan. Kasi maiintindihan po tayo ng Lord, nakikita po niya yan. Valid po yan sa harap ng Panginoon. And last po, sabi dito, si Lord po, ginawa niya na pong matamis yung mga mapapait nating sitwasyon noon. At reminder lang po, kayang-kaya po niya ulit gawin po yun sa atin. And last po, syempre, magpatuloy po tayo sa paglalakbay kasi po, kasama po natin sa bawat hakbang ang Panginoon. So, ayun po yung tinuturo po sa atin ng bitter waters. Na sana po yung mga miracles po na ginawa sa atin ng Lord sa buhay po natin ng mga lumipas na araw, oras, buwan, taon, hindi po siya matakpan, hindi po siya mapalitan dahil lang sa mapait na season po ng buhay po natin.
So yun po, tara po, let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa paalala po na yung Diyos po nila Moises ay Diyos din po namin na kaya pong gumawa ng mga miracles po. Kaya ang panalangin po namin, tulungan niyo po kami Panginoon na mas magtiwala po sa iyo po Panginoon. At ma-apply po ito sa bawat araw. Salamat po in Jesus' name.